Maayong hapon. Welcome sa itong programang sa Mata sa Kababayanan. Mag-uban na usab kita sulod sa Sakatakna. Paliw, padayon mo pagsunod sa among programa kay doon na mayroong guest na daghang kag i-share ninyo. Nindot kayo ang topic namo karon. Naman ta sa Laudato Si, amo naman ang na-discuss sugod, pero karon daghang pa sa i-discuss mahitungod sa season of creation. So padayon mo pagsunod, ang daghang sa tag makatunan pag-atiman sa atong climate, sa atong kalikupan. Kay grabe karon, init sa buntag, baha sa hapon, grabe ang bagyo diri left and right. So kinahanglan tang muatiman sa atong kalikupan. Kay kita baya ang muatiman ani. Di na ipasa ni bisan kinsa. Munang amina mo karon aron makakatun tag unsay maayong buhaton kay para man sa atong kaayuhan. So mapasalamaton kayo may nga nidawat sa among imbitasyon, nga busy ba kay ni sila karon, no? Pero nidawat gid taon sa among imbitasyon aron maka-share ug unsay mga angay may bawaan sa katawhan. May tungod aning Laudato Si relation sa Laudato Si ni Pope Francis. Ang atong guest karon si Dan Jess. Siya ang founder and executive director sa Sustainable Energy and Enterprise Development Communities na shortly known as SID4COM. Dan, salamat kay pagdawat, no? Busy la ba kayo mo ron? Thank you sa pagdawat sa imbitasyon. Maayong hapon, Attorney Virgie, and sa atong mga viewers o listeners sa Mata sa Kababainhan, maayong adlaw o makalikasang araw sa atong tanan. Dan, kaning, introduce ko na mong kagalingon kaya makailasan sila nimo. Yung kinsa may among bisita karon nga bigatin na basag ni siya. Oo, nidako na gyud ko. So ako si Dan Lumad gyud taga Cebu. Onya kanang nahinumdum ko nagpuyo gyud mi anang former before siya na SM sa reclamation diha sa barangay Mabolo sa Pinahagbong. Di sa Mabolo nga SM. Onya since that time ni decide mi nagpuyo sa Cebu City instead dito sa Consolacion Pulpugan kay basta i-relocate lisod man kayo kahimtang layo wapay mga road etc. So naka-decide mi nga dinhi mi nagpuyo sa Lorega San Miguel o dinha ko nagdako na edukar sa Patera Elementary School o nag-high school o dili gyud ko ingon attorney as environmentalist nga career. So ang ako lang ganahan ko magbiyahe sa hiking, kanang trekking tas mga river, mga waterfalls, nature niya mo to nga dali ra gyud ang pag take care kay nindot man kayo ang creation di ba kanang mukat-kat og bukid. Happy kay ang feeling nga ang ka struggle paningot then abot nimo sa kanang top sa usa ka bukid, let's say sa Mount Planaya sa Alegria. Lisod kaayo siya, lisod nga hike and trail sa Cebu. Pero pag nanaka dito makita nimo ang 360 degrees view. So makita nimo appreciate nga kanindot sa atong kalikupan niya. Di man sa ta pwede nga mag-selfie ta niya ang atong background, mga plastic, mga baho kayo, no? So murag part ra siya nga sayon ra nga through the creation sa beauty ato siyang i-maintain para ma-appreciate pod sa uban. Pero unsa may pag-take mo sa college ka, unsa may kurso mo gikuha? Sa happy pod ko nga na scholar ko sa Site Technical Institute. So dito ni sa kanang school sa Opus Dei. Nakadto pod ta sa Roma, nag-volunteer pod ko pag canonization ni Saint Escriva. So niaging adlaw was the feast day no sa kanang foundation sa Opus Dei. Unya technical electronics, so mo na nga ang electronics technician, then i-proceed ko kanang education o kanang industrial engineering. Pero mga units ra to wala na ko gihuman kani ko murag asa mo kuani mo trabaho ko ani or maghimo ko kako ko maghimo ko kako sa mo na ning SID4COM. Kay himo yung ka. Yes. So naano ko daidaan nga lab sa pag-maintain sa atong kalikupan, no? Okay. Katosad sa kay mag-engineer ka di na kuan ta karon, no? Nasa employment or dako ka mga building ito pod. Yes, kung industrial engineering nasa manufacturing. Mostly naka-experience ko nga nag-on the job mi sa Timex kanang Himogrilo. So kadlawon
mata ngit-ngit inisod sa office, gawas ngit-ngit so murag di man ni ako so mo to nga ni trabaho ko og 10 years sa site as educator trainer. So usa pud to ka na train you ka ning sa imong sa environment. So when I was in Site Technical Institute, more on sa training man to sa out of school youth, importance of young people, investing in skills, be good citizen sa atong country, be a productive worker, ano bitaw? Proper work ethics. So ang sa environment side, mura na to katong call, there was a Rotary pa ko ato, president ko sa Rotary Club of Mandawi North. Na ato'y call about world kanang clean up the world. So ni volunteer ko ato nga ako ang chair sa Visayas. So nag simple clean up lang mi. That was 2007. But pag abot ni Yolanda, which we will celebrate next month, mag 10 years na ta. So the pinakadako nga kanang katong super typhoon na kita gyud sa tibok kalibutan ang face sa impact sa climate change. So mo tong nibalik ko sa Pilipinas ato nagbiyahe man ko close to 3 years, no? So nagkat-on sa lain-laing lugar, sustainability, mga indigenous tribes sa Amazon, no? Pero daghan pog mga learnings basta mo biyahe ta. And we work with different culture, we learn different language. Ako tong gibit-bit, mo tong nigama mi og kanang Seed4Com. After sa katong Yolanda, pag igo a month after, nagpartner mi og mga solar, nag-install tag mga solar. Wala mga suga, wala mga kuryente, dugay tato ay kuryente, no? Yes. So explain kaning Seed4Com. So mo to ang atong NGO nag-start gid siya sa pag-address sa Sustainable Development Goals. Kay 2014 man namugna niya si Millennium Development Goals sa UN, 2015 mahuman. So 2016 to 2030 mo tong call for Sustainable Development Goals. So mo nang sa amoa, we have SD, Sustainable Development. And since our mga programs na mo katong kung nakahinumdum mo na udet man ta, no? Same what happened to Tacloban, mga small islands sa northern part of Cebu nga wala sad sila kuryente o kanang tubig. But remember, miski wala ning mga typhoon, napay mga communities sa atong upland o sa atong mga ginagmay nga isla sa may hilutungan channel nga wala gyapon sila kuryente o tubig. So mo nang ang Energy for All nga campaign nga through kanabitong dili lang ta nag-advocate og kanabitong stop lang sa pag-use sa fossil fuel nga mao man ko sa atong kanang greenhouse gas emission. So nag-provide tag solution mo nang mga solar installation, nag-training ta og mga solar lamp. So mo nang usa ka then kaduha environment, kay nakita na mo sa mga isla labay lang sunog og ila lang i-bury ang mga basura. So may kalimpyo man pero gilaber ito sa dagat or nara sa likod or these are island. Kung sa bukid man iguan maadto gud sa sapa mo dagay day mo nang magbaha gyud ta kay di man malanay ang mga plastic. So that's the environment, and the other one is education. So importante ang non-formal. We're helping ALS, we're doing training sa community sa urban gardening, community garden, even training sa atong mga farmers and fisher folks na mo go into natural o dili destructive type of practices. So murag mo convert nila ba nga motabang mi pero hinay-hinay mo og stop sa inyong bad practice from illegal way of fishing to kanang pesticide o pesticide makadaot sa atong water sa pagsigig chemicals, no, o sa atong food. Atong lawasad, no? And then the last, no, to attorney, ang E is entrepreneurship. So mo nang we help them market, sell their product. So mo nang Seed4Com, mag 10 years na pud mi next year. O we accept volunteers and we work with different partners diri sa Cebu and all over the country. Pila may mga staff ani asa inyong opisina? Ang among office kanang na-register mi sa San Remigio. So dito kay dito man ang unang program and sa among pag-host sa environment
dito pod ang kanabitong sa Yolanda nga naigo pod. So dito may naka-base. So we are in San Remio, but our operations, we build volunteer mga chapters nationwide. So i-train na mo sila, then mo decide sila unsay mga programs nga ilang ma-implement locally. Niya mo support ang mga companies through CSR or maghimo sila mga grants or crowdfunding through Facebook. So follow our page sa Seed4Com na page na ami dito yung mga call like any donation in kind or mga cash to support programs for our farmers and fisher folks or vulnerable communities, even women. Kay naatay mga programs sa katong women nga na sa Olango, while nagpaabot sila sa mga bana nga mangisda, nagtanom. So we train them to do vegetable garden. Kaya labi na itong bagyo, why makapangisda. Dakang ilang mga sakyanan. Oo. Daplin. So mo to nga ang gibuhat nato atong after Odette, problem karon kay naigo sad ang corals. So Bitaw lang yan. we do coral rehab, artificial reef ug payaw kana bitong na kay sinker niya, nay PC niya, mo float siya. Ang mga mangingisda dito ra sila mo mangisda. So dinas na mangita sa laing lugar, dito sila mo cause of problem sa ilang increase in fuel. So mamasol na sila dito sa area sa Payaw. These are in Olango. Funded mo og kanang laing kuan? Ang yung funding di ang mga funders na mo, mga companies, mga CSR sa gawas wala pa. So nakadungog, okay, pwede. Pero there was a time na naay mga grants nga sa Australia. Pero gamay ra to na nag-propose me for permaculture. So ang idea is training sa permaculture. Mga gamay ra to 75,000 pesos pero gi-implement sa QC. Yan napod from the US katong among solar lamp nga motudlo mi og renewable energy, himo sila og kanang solar in a bottle. Nya mo ni ginahatag nato sa mga nasunugan, sa mga isla. So nakakuha pod mi pundo ato. Pero ginagmay ra, di pa? Di pa? Why mga taga out of the country nga? Naato kanang call of katong mga relief operations. Like we call for disaster, so individual. So wala pa'y dinagko. Although lisod man kay kinahanglan ka na ay maayo mo sulat. No, you have to write proposal. Sabi na karon kay so kada tong nakaso lagi na itong mga NGOs, no, dagan stricto na kayo. Kay kanang amo sa lueng funded man mi sa Miserior. Mga German bishop dugay na gyud 1996 up to this kuan mo 27 na. Wow. Sila pa fund euro ang kuan. Hinumdum ko anang Miserior Attorney Vicky kay Virgie kay dito ko sa Manikani. Niya na consultant ko ato about solar. Grabe itong isla ba, small island niya. Ginakuha ang mga mining bitaw, so luoy kaayo. And moto sa pag Yolanda naka side trip ko dito. Niya mag-establish og katong sa water nila og kanang solar housing, lighting sa housing. Yeah, so very happy na mga German, European faith-based groups are helping us. So diin magawas ang imong energy sa pagkuan aning painit sa adlaw. Murag solar. Di ba kay lalim yung trabaho sa no? Sus Maria. Sabi na karon sige ng climate change. Maulang na. Katong engineering man imo nganong nasimang magyud ka imo kinailang. Murag nahugog ka ng sa biyahe-biyahe ba kailangan mo sa ta. So at least nakabiyahe pud ta og mga 43 ka countries na. Daghan po na agad. Travel kanang attend seminar no. Naiuban ko kaugalingon, ya mo trabaho, mo side trip ana napuuban nga funded. Nga kinahanglanon nato no. Dito ta nga naay mga countries po like for example sa Amazons. Grabe po ilang kahimtang mga indigenous tribe no. Sa Peru, so nindot kayo ang mga nature nila pero naapoy ka nang gitawag og abuses by mostly sad to say by private company or by connivance with the government in politics. So hagapon sa ato no. Sige, mobalik ang sa matas ka babayan ano man pipila ka pahinomdom.
balik ta sa itong programang sa mata sa kababayanan. Dan kaning, explain kaning, na unsa man ning imong mga explanation karon pag-connect sa season of creation. Ang makaibaw na itong mga viewers about season of creation. Sige, so una sa tanan kanang murag fortunate pud ta na meet po nato in person si Pope Francis dito sa Brazil, World Youth Day. Nag-volunteer ko ato. Unya kanang pag 2015 naghimo siya og encyclical kaning gitawag og Laudato Si, praise be, nga naghisgot, nag-challenge kanatong tanan nga ang kalibutan nihilak niya, ang mga tao nga pobre nihilak pod, na we have to do something, no? So karon pod is closing sa season of creation nga tema. Unya unsa may pasabot aning mga programs nato in relation to season of creation is we help empower children, young people through activities like simple activities kanang pag clean up, planting, like kato atong gibuhat sa katong Olanggo na nagplanta og mangroves niya ato sad gi-clean up ang mga basura nga plastics, mga ukay-ukay nga mga textiles nga naa dito, nalubong na. So small act of this type of activity, maka-engage siya og community dialogue and unsay next. So ikaduha, ang ato pong mga programs gina-address pod ang kanibitawng climate change through pag-transition from fossil fuel based to renewable energy. So kita sa Seed4Com, doon nagyud tay program ng Hero of Light. So we can all be a hero of light by supporting our projects sa pag-provide og training sa solar insulation, paghatag og mga solar lamps ana, og pwede pod nga kita mismo mo install tag mga ginagmay nga solar panels in our homes, para ma-mix ang atong energy use. And aside ingon ani sa napud tay ongoing karon nga program na kanibitawng pag-connect sa atong mga school sa isla ug bukid with internet niya, wa may kuryente, solar, o with that mo help siya sa education niya. Naami program nga ang community through PTA, doon natay mga engagement for environmental sustainability. So sa amo mutabang mi og connect sa internet, mo provide og solar, magamit siya sa school, pero through PTA we have to extend sa community to do environmental eco action. So diha mi mosulod. So mapadayon gihapon nato ang atong programa. Kuryente yun, no? Kung walay kuryente, lisod pod ang pagbantay sa mga bata. Ang mga ginikanan, especially ang mama, kung walay kuryente, diha ra kutob, pero kung nanay suga makabuhat siya og productive use sa gabi. Kasagaran sa magsunog tungod kay magkandila ng uban. So sa tiro de karon, di ba? Nasunugan kay naglagkot og kandila na mapaong. Og kanang lampara. So tanan mga causes, og even kung wala man gani attorney, kana bitong mo extend og kuryente sa balay kay dili man ilang yuta, so dili sila ka pa-connect kay mahal. 16,000 na ba daw ang bayad daw ana magpa-connect ka og kuryente. So mo nang mag-trip or mag-short og sunog. So one of the reason usa po na nga amo gi-advocate sa Seed4Com nga kung naatay mga houses sa barangay nato, ato ni silang providean og solution. Ang solution ana para dili sila masunugan og di sad mo mapiktuhan. Imagine nindot kay mong balay niya nasunog ra kay way suga imong silingan, gitagaan lang tato nimo kanang solar lamp o way sunog, di ba? Pila ra solar lamp. So mo na siya ang pag di pa kabana kita ra poy na igo. Balik lagi gihapon nato, no? So katong nagplanting ta. Ato ipakita ang picture. Dito sa Olanggo, katong sa Olanggo, ang para sa information sa tanan nganong Olanggo is an island, pero importante siya kay siya ang mga host sa migratory birds from China, from Australia. Kung mag-change ang season, ang mga langgam in town manlupad,
more than 6 to 8 months diha magpuyo Mao ang na mga dito. oo, ang mga birds. So ang ilang mga balay mao nang mga mangrove diha sila motago inig high tide o inig low tide diha sa mga on. So importante actually ang kanang Olanggo is a good model for cohabitation or coexistence with nature and people, no? Unya mo na nga nindot nga i-invite pod nato ang atong mga viewers or listeners nga moadto Olanggo and to see the migratory birds. Then ay mga livelihood natay mga project dito from Payaw, Mangrove, napoy marine sanctuary nga mo dive ka then makakita ka sa mga corals and fishes. So nindot kaayo. Mo na ni sa nga kuan ano sa to nga barangay San Vicente. Oo, niya magpasalamat ta kay Kap Iyas sa pag-host nato og mga women groups, no? And naapod ang mga SK sa San Vicente ni Tabang and kamo ang reduction rest reduction sa DepEd na risk reduction. Mao na munit sa basura, no? Oo, at least daghan gyud ang napunit po natong mga plastics, mga cloth, no? And kaning mga mangroves, there are katong 11 daw kabuk species na dinha sa Olanggo. O nya naapod tay mga program attorney nga mga company mo duol for greening. So sila mo required man ni sa DNR nga mananom. So among option is either mangroves or fruit-bearing trees or native trees. So usa pod ni sa atong programa whole year ang greening sa atong kalikupan. Kaning coastal clean up Mosad. Oo, ang coastal cleanup sa SIDFORCOM nakagama taog partnership with DNR, EMB sa national nga kada third Saturday of September doon na tayo National Cleanup Day. So nagpasalamat mi sa mga partners sa last September 16, DNR EMB, Cebu City sa pag-participate po nato sa ilang 13 citywide cleanup challenge. Uguban pa mga volunteers na successful. Dito ta sa kuan kanang ang host dito sa SRP dapit sa may river at bang sa UCMETC. Nag-summit ta o kana siya. Amo ni siya. All murag among kitang expectation kay hapon unta to pero ang clean up nato kay nationwide man we have engaged local government sa Cordova. So na-appeal ang underwater nato nga clean up. So daghan ang mga problem karon ang fish nets. So kung magpataka taglabay sa atong fish gears, fish corrals og mao ni hinungdan nga gamay ra pud ang isda ug mamatay pud ang mga coral. So mao nang importante nga ang plastic dugay siya malata, so it takes like 300 years. So maogi usa na niya. Nagpasalamat mi sa atong sponsoran ng Reef. So it's a clothing brand, so mao sila ang underwater nga atong clean up. Daghan kay mga debris like these are from Cagayan de Oro na nag-participate dinhi atong mga local volunteers from Sacred sa USJR ni participate pud sila mga adelante. So greening diha mo to katong naatay summit gi-organize. So kay moingon na sa clean up na pud niya walay change. So the next day balik na sa ang basura. Na naman pamunit basura. Danoy. Nya mo to ang atong gibuhat para ma-educate pud sila natay summit. So after the summit nya doon na pud tay kaniyo mga tires illegally dumped daghan biya kayo. Ang ginabay dis dagat? Napud tay mga practice biya attorney nga ang kanang mga tires ba nga gi-disallow mo gyud sa DNR gihimong gango gihimong balay sa mga isda ba. Hala na. Nya daghan biya kaayo diri sa Cebu. So mo nang usa na ko gitan-aw ba nga hopefully ma-stop bitaw siya nga nindot ang intention para balay sa isda pero toxic ang gigamit. So naana siya karon diri sa Cebu dapit pagud sa bridge sa Sisilex. So mo ta hopefully usab to siya dunay maayong solusyon ana. So inyo na report na pod nato nya fishermen nga ayaw nyo gamitan. Nya LGU even DNR so hopefully ma-aksyonan to ba kay imagine kung magbagyo ang katong ilang gango nga tires
pila to ka trucks dito gipang pundo maadto sa dagat pangitao na sa to nato. Yeah. Naanabay mga study nga even mga isda ug atong self sa hangin, even sa cloud nanay mga particles and plastics. Grabe ning plastics. Katong dito sa Ulango, di ba ilan nalubong naman ang mga plastic, sa ilang. Natabunan na mo nang sa may effect ato katong tuan na sa ilang. Kung nasa ilaw mo na ang seagrass di na sad ka-grow, or if ever na yung mga mangroves ika-grow ang habitat ba. Kay we need man healthy ang habitat para ang mga isda, mga crabs, di ba? Kung matabunan sila wa nay living organism, so na trap or wala nay photosynthesis nga ma-create and molest gihapon ang atong production or harvest from sea, which is mostly shells, fish. Mao na lami ba kay kaon ana. Ganina nagbuwat ko danggit. Pero kani yung coastal clean up kausara po ni sa ang gi-participate na to is i-promote na to ang National Cleanup Day, although dili lang siya one day. So it's a gathering of all stakeholders dito. Nga reef to ridge na dili ang among gi-focus ba nga dili lang adto tas coastal pati bukid kung asa ta padung asa ta nagpuyo diha ta mag clean up, so and ma-prevent nato ang atong mga basura. Importante kayo bitaw na no. Sa kaning pag-protect sa atong coral kay mura magnata karoy balita diha sa may tungod aning sa Chinese bitaw nga grabe to natay coral ko no nga wa na. So mo to nga sa West Philippine Sea gipang-harvest ang atong mga corals para himuon daw og reclaimed. Kay mo karon na sa ta mobalik ta sa kuan i-explain nang kanang sa West Philippine Sea no aron ma-explain na nimo ning coral protection o kaning reef rehabs. Mobalik ka sa matas kababayan human pipila ka pa hinumdom. Balik ta sa programa sa Matas Kababayanan. Katong gi-explain mo ganina ning coral protection o reef rehabs. Ipadayon ka. Dan. Sige, sa information lang sa tanan, no, doon na tay balaod sa Pilipinas kanang Coral Republic Act related sa corals. Nya dugay na pud ni siya na balaod nga kinahanglan pud ni siyang tan-awon og balik nga para ma-amend siya pohon. Una kanang doon na toy diha sa balaod sa atong coral nga balaod nga area, kalimot ko sa tong Republic Act kana bitang pagtanom og corals. So ginatan-aw na siya nga kanang illegal man ang pagputol o pagbalhin og mga corals. So sa balaod pa lang daan, much more kung related sa katong ibaligya kasagaran baya nga mga practices nga wa nato matan-aw ang mga corals murag gibalhin ba murag gi-transplant gikuha diri nya gibalhin sa lain sa tawag ana sa term, so di na siya allowed niya nindot kay mo ato tag mga resorts nga hala kanindot ta mag coral di gikan wala kay ba so gibalhin na dito, so no na siya, and then dugay mo grow ang coral 50 years nya kada tuig ang iyang growth pilarat kanang gamay ra kayo like in a year 3 to 5 centimeters. That's grabe, no? Unya kung imong gubon ang corals kung imong gubon it takes like 50 years, so pananglitan usa ka fisher folks birthday siyang anak mag 1 year ay imong bungkagon ang corals para kakuha kag daghang isda, so imong gipakaon sa imong mga bisita, so ang wa na ibalay ang mga isda, so by human destruction. So kanang inyong nakita diha nagbutang mi og kana bitawng rubber na siya nga tires saya for kuan kanang tube para diha magbutang ang kuan, diha magbutang ang sa tawag ani mga boat, iangkla nila dito sa floater buoy ang tawag, og usa sa mga fragments nga igo sa Odette, igo sa angkla among itanom kay mga buak man siya niya, pero living pa siya. So dunay economical way of planting. Dito ra pud sa area sa
marine protected site Tama dinha na na sa kanang Cordoba. ipang-utsok, no? Gilansang siya Din man nga dagat. sa Hilutungan Channel. Silutungan. Magpasalamat ta sa atong mga marine biologists o mga diver. Mga O marine bio si William Villaver sa San Carlos na siya na-graduate. Ug naatay mga volunteer divers nga naggahin sa ilang oras ug time sa pagtanom. So nag-create mi og grupo Blue Thumb. So dunay green thumb, doon na po blue thumb. So importante ang corals gyud sa kadagatan kay mao na balay sa isda. It's a living animals pod kay mo grow siya and it provides us with the food we need. So importante ang healthy sa reef. So going back sa West Philippine Sea nga giguba ang atong mga corals. So doon na nay mga measures ang atong government bahin sa China nga unsay mga cost ato kay kada biodiversity na man siya cost. So bayran to nila if ever. And sad to say himuon siyang murag island tingali kay nag-reclaim sila sa ilang area daw nga territory sa China. So mo na and makita na to ang mga hugaw like mga mask, plastic. So ato sad na silang gilimpyuhan kay importante nga malimpyo para napoy photosynthesis. So delicate kaayo ang coral. So tanawa kung ipangkuha. So natabunan niya kanang mga puti mo na namatay, coral bleaching. So di na siya healthy. Nagkaputi na siya. Mo na ang atong ginabuhat. Regularly we hope nga nami mga donors ani. I think we need like kanang usa ka boat for 15 ka tawo, no? So kami mag-rent mi boat, nya tank, then ang mga volunteers free na pakanon lang nimo. So happy kami sa last time kay ang Cordova ni LGU ni tabang sa atong coral nga program dito sa reef and then clean ups. Then si Maribago Blue Water nagpakaon na mo. After kay gutom man na after ka mag-dive 3 dives. 30 ka buok. So ka oras sa ilaw. So at least on the average 30 minutes to 45 nya 3 dives. Kay kinahanglan ka mo saka, pahuway ka. Pahuway kay bukat sa na ilang ipangdanga ko. So doon na po wave food natural kaning mga corals kay mo birth na siya once a year. More siya mangitlog ba? Nanay program pod karon nga scientific way nga gi-introduce diri sa Hilutungan sa Cordova nga funded sa Australian nga inig pangitlog mo toy gamiton para mag-grow, mag-reforest og corals underwater. Natural. So kani are mga interventions nga dali nga economical kay lansang ra. Nindot pod ang atong program kay ni-grow pod ang mga corals. Basta sakto lang siya. Kani unsa man Teradyne Philippines Greening Program? Kay nandun na may partnership di ay no. Thank you sa atong Teradyne nga. We're helping our food heroes, especially sa Haklupan farmers. Sa Haklupan. Haklupan sa Talisay niya. Nagsugod ni siya 2 years ago. Ang idea man gud nga di lang mag-plant atong ipagrow niya. Sa pag-grow na mo ganahan mi nga ang katong nagtanom nga mga farmers mo reap sa fruits niya among na-identify ang cacao. So mo nagkakaw among gitanom dito. So with the partnership with Teradyne Philippines, mga 800 na cacao ang among natanom in a span of 2 years, no? And hoping na mo grow to siya niya every year mo adto ang taga Teradyne nga mga staff para mo tan-aw pod sa ilang natanom. And we're looking also for other companies para mo adapt or be our partner sa greening program sa Seed4Com. So, kaya dito may sa Golden Prince, kaya nag-anniversary man sila, nada sila mga tanom, kakao, daghan ganitong kakao, pagpangaon na namo, yung pangma mo diha kay, mauna din niya, ipagtagaan ko mga kakao nga kanang, seed kana niya yung kanang bunga pa ba? Bunga niya inyong napatoy puti nga prutas igabli nimo. So at least kaning sa Golden Prince bag-o silang na-promote sa kakao pero naay mga grupo lain-lain man ng mga variety sa Negros, Croleo, Cacao, napod sa Davao. Kaning kang kuan amo mo to nag-guest din his TV kanang babae nga
Naagani dia sa Banawa yang kuan katong si sa Queen Raquel? of Cacao. Oh, na-meet po Raquel. nako dinha. Lami po to iyang advocacy og makakaon yung kag food nga gikan sa cacao from Ikan chocolate, sa Balamban man pizza. ang yuta. Amo Inaasi na nag si Raquel, sa pili Raquel kalimot man ko. Oh, Amo sa nag si Raquel. siya ang atong gitawag og Queen of Cacao. Queen of Cacao, sa Cebu, mo rin siya yes. encourage yun. Yung gusto sa gagmay pa mi, mamunit ala, po dahil sa mga kakao. Daghan mo ito nga ito sa ato, sa kanang katigwangan. Yes, mo to nga Tihik naman. sa isla nag-start pod mig try og tanom dito. Mo na ni sa siya? Cacao mo ni siya dito ni sa Di man eh. Aklupan Talisay, Talisay niya. oo. Ang mga farmers, Mga farmers na 40 sila? of them, they have their own area niya. Dito mi na nanom. So kaning nag-source pod mi og permiro na mo kay local nga tanom sa cacao, then pag sa year grafted nga cacao kay dali man daw mo tubo basta grafted, pero mahal siya, pero worth it ang grafted kay in a span of 18 Dali, no? months mo tubo mo mubunga na. Mubunga Ya, na. kanang gikan gyud sa seed, dugay-dugay, Dugay pa man. 5 years daw. Mo na ilang ipagtanom. Oh, that was Kisa man ni sila mga volunteers? mga employees ni sa Ah, sa Teradyne. So ang ilahang Teradyne, Saturday, Oo. wala sila gibayri, mo volunteer sila, and then mo adto sila sa Haklupan o nananom sila. So that was last year niya. This year nagtanom pod mi. So thank you Teradyne Philippines. More companies hoping that we need to help our food heroes. We call them food heroes, from fisher folks to farmers. Yeah, napud tay area gi-adapt sa Mount Manunggal kaning mga cooperative farms katong mag-produce na tong mga vegetables na nanom taog bamboo ug kape, no? So kape sa kay daw. kutong mga hilig og kape, hilig og chocolate, I think it's about time to support our programs nga pagtanom. Yeah, dili lang sa bukid, gina-introduce pod nato ang tanom sa atong backyard. So food security, Mao lagi. yeah, di na ta magsigig palit kay Palit. pwede na ta maka-grow in our Kita own na lang sa atong backyard. sa atong backyard. Or- Nahimo lang ni atong pag-udit, no? Adi pag COVID. COVID katong Naga plantito plantita ta, yeah, pwede di ay nga container, Oh. even plastic bottles instead ilabay. labay tangan. Basta lang maayo atong soil. So we have that program also, attorney, na ang atong mga food waste atong ibukashi, atong i-compose para di na tapalit og fertilizer. Mao. So ma-integrate nato siya sa atong growing of food. So Kani sila mga members sa Tiraday? kani sila are Farmers? farmer Ang mga farmers president, sa sila Cluban. nga atong katong mga food heroes. Oo. Sila ang atong beneficiary niya. Nindot po ng lugaran, nag-camp mi, Ang mga kisam Boy na yuta. Scout, ilaha. Ila, So, mga kung farmers. napa ko yuta, di ako nang ipangtamnan, no, aman ko yuta, naramas ka ang. Lagi. Oh, so, this is in Haklupan niya. Importante ba ning Naku, dahil Haklupan nga, kay ano? Wala diha may atong tulay. source sa tubig. Kanang si MCWD na ay dam din ha. So, it's a watershed. So, kung ang atong tubig hugaw, kay gigamit pesticides, chemicals sa agriculture, lisod kayo pod, masakit pod ta. So mo nang call for kanang gitawag og interconnectivity ba, integral ecology, nga we are all interconnected, no, sa atong land, air, water. So law of life, o mo na imuha law, land, air, water, o ang kinabuhi. Kato nato participation ang munisipyo, ang syudad sa Talisay. Talisay wala rami Wala? mi so Wala mo. pero nagpasalamat mi sa ila kay doon na mo ko yung mga friends nga naay chicken Yung poultry, mga manok, ang mga iti gipahuam sila sa sakyanan para makuhang iti. Ang among next nangita mig pundo para mahimong vermi, anang iti sa gulan og vermi cast niya butangan og soda, lami na nga soil. That's a good way of mixing para Pwede, no? para instead of ato ang chemical or Oo. mga fertilizers are chemical, we go for natural. Natural. Na Pero wala sila kuan. Ang yung mga pagkaon nato kinsa may nagpuan. Oo. Ano ba kayo? daghan kay nagbitbitas nagbaon niya, nagpaluto mi kanang saging, kamote, Ah, niya, may buko pa. juice na ato. Moto yung mong gipalit sa mga farmer. Yung man mo coordinate sa munisipyo o sa city. Sa ila lang diretso sa Ila barangay lang sa kay barangay. gamay man o wala naman sa tamangayog pundo sa munisipyo. So
direct lang sa mao man say gusto pod niya. Sa higod kung panahon kung may election lisod ma-politicize, so ma-politicize mao na ang programa. Mao usa sad sa struggle pod sa mga people's org kay pananglitan kung ilang gibutaran nga mayor wa kadaog makalimtan na sila. So mao nang role pod nato sa non-government nga at least mo agabay pod ta sa nagkinahanglan. Mao sa na imong problema dan kaning amo sa Low Inc nga sige tag seminar sa mga kababayan, mga bawdes, umagad. Pero na-eleksyon na ba sa barangay? Ibabalik na po. Ilisan, so balik na po ta. Why continuity bitaw? Waon tayo na ang politika, no? Labi na yung mga programa ninyo. Dili talaga political color. Mao to ang uban biya na government kay gi-program na nila na itaw, na programa, na department. So kinsay mo puli na nato dito. Pero glain so, kadaog kay di man padayon. Mausab man. Mausab man kay di ko yung project. So hopefully ma-program siya sa barangay. Kay importante man yan na may budget. Kisa may nidaw mo pa sa barangay nga maatong sa Klopan. Kuan ra kanang do naman tay chapter sa Seed for Compalisay. Unya mga Boy Scouts naman tayo mga Boy Scouts dito niya. Ang among mga source of mga trees, seedlings, gikan po dito. Kanya mo to nga, instead mo palit ninyo po, why not we help? So mo na nga, among engagement from palit og mga seedlings sa ila para itanom diri sa isla sa city. So we reach out nga beyond sa pagpalit unsa pa inyong kinahanglan. So by December mangadto mi sa Klopan kay mag-outreach, magpista ba? Asay sa kumista magkuan mi mag Christmas program with our farmers. Mubalik ang sa matas kababayan humaning pipila ka pahinomdom. Balik ta sa itong programang sa Matas Kababayan. Explain ko na yung seaweed program ninyo sa mga fisher folks dan. So importante ang pagtabang sa atong mga food heroes dili lang sa ingon ta clean up sa environment, no, kundi ang ilang livelihood. Kay una sa tanan daghan silang mga anak kunya everyday nagtrabaho sila. So doon na tay program din karon sa hilutungan na barangay under sa Cordova. Nag-create na-register na ni nato sila as People's Org kanang Seaweeds Farmers Association. Karon unta ang time sa pagtanom. Ang problema lang kay kanang ang sistema sa atong mga fisher groups ba kay inigtanom pag-harvest na nabayad na sa mga utang. So inigtanom na sa wa na sila pangkapital. So magpaabot na pod sa kanang government assistance sa BFAR kung maabot. So unya ang sa issue pod nato sa atong seaweeds nagkainit ang atong dagat, nagkapulot siya. Daghan gyud kayo mga instances nga ang mga seaweeds all over the Philippines except sa Zamboanga mag-ice. So karon ang atong industry sa Karajinan gi-import siya gikan sa Indonesia. Nag-import na ta. So dito ni sa usa ka lugar dito sa Palawan mga IPs dito nag-seaweed pud sila ug nag-source pud ta og kasoy. So naman sila daghang kasoy. So ato pong gibaligya during that time sa COVID na atay mga program kay dili lang sila mangayo ba. Dili lang sa mangayo og rice ko. Wa man may kahatag unsay naa ninyo. Ato gibaligya. Di na malit na lang mi. So that's how we start helping them even though layo sila niya. Gidirect na mo sila sa DA na know na sila na sa mga funding because of our engagements. So diri sa hilutungan we're growing seaweeds. Also na iplano nga magbutang og kanang bunsod. Na mura siya og trap sa mga isda. Unya napod may plan nga mo provide sa mga freezer kay ang kanilang mga island gagmay wa man ni kuryente ang uban. Ilang isda ni kuha, ilang yun na ibaligya kay kung di nimo baligya madaot no. Unya presyo barato. So mo nang ang solution is nami makahimo big ice through solar or nafoy freezer para maka-store sila, makabaligya pod kay ang among experience mo kog Panganan Island igadto na mo di mi kakaon og isda kay nahali na. Wala may freezer so ang akong makaon dito itlog or kanang dilata. Asa namang mga isda nya way magbuwad so wa makaton og buwad so I mean
we have to help in terms of other alternative livelihood. So, mo ng bunsod, payaw, panggal, and helping them maamigo nimo sila, ma-organize mo na sila sa people's organization, then na sila own voice, makamao sila, o hinay-hinay nga ang ilang mga bad practice, mga illegal, mawagtang na kay nanamay. So, it takes time, so pero mo nang atong gibambuhat dito. Kaya unsa man yung mga programa sa Yolanda? Na may program? So karon di ang program nato gitawag ni doon natay grupo kaning Climate Walk. Climate Walk, naka-experience ko ani, nag-walk me, nag-training ko dito gikan sa Turin, Italy. Kunya sila Yeb sa Greenpeace, Yeb Sanyo. Doon na gid sa every cup kanang gitawag taog kaning Council of Parties kani bitong sa United Nations on Climate Change in fact ang next nga COP28 sa Dubai, UAE sa Dubai. So karong umabot nga October 8 mag-walk, mag-gather me dito sa Manila from kilometer 0 all the way to Tacloban, walk and bike and run. So every day. So layo siya pero ang call ana is really climate justice, no? Gidemand nato ang mga polluters, mga big companies to change the system ba nga dili lang ta more on kanang mostly ba ang economic nga mga countries nga progressive, sila ba ang daghan og na-generate og greenhouse gas kaysa ato. So poor countries are suffering. So mo nang purpose sa walk and to highlight the 10th year anniversary sa November 8, maabot dito ang team. Kanya doon natay murag gamay lang nga tawag og anniversary celebration sa maong impact sa climate. Daghan ka nimo join ani? Kalayo ba? Kuan ra kanang di mo nga daghan gyud kaayo kay in fact sa Mindanao napod sila mga campaign for 1 week di ba sa season of katong creation ng closing na sila murag caravan. So lain-lain mga activities, no, and kaning climate walk akong na-experience dito to sa Austria niya. Nag-walk me together with the president sa Austria. Niya gi-host me sa iyang murag kanang parliament man ito basta gina-treat me breakfast, so nalingaw pud ko ato isa experience nga di kalimtan. Kilometro nang gilakaw. Ako gamay ra ko 3 days ra ko ni join but the rest of the team gikan sa Roma padung sa Poland ato. Hala kalayo ay. Layo jud kayo niya. Ang first day nako ang akong tiil kay kanang blister ko. Hinahinay og lakaw. So on the average walk like 15 to 20 kilometers per day. Unya mga communities, mga church may mo host na mo dito matulog. Nanay program mo asa o nanay trip, nanay mo host, nanay interaction. So mo ni siya ang program sa katong climate walk. So sige. Magwa na tay panahon, no? Daghan pa ta kag i-discuss, believe ako sa inyong programa danoy, no? Yung puli enta makakuha gyud mo funding nga mag-continuous ba ang kanang program? Kaysa liwe continuity, no? So dan salamat do guys pagdawat na may kuan nga. Inom ka mag kape og kuan liba. Every day, yes. Kana sa loing ko na lamo nga kuan nga nang mag, no? Mo na ang token nimo. Mao ra gyud. Thank you. Dan hatag og kanang message sa atong mga viewers labi na gid may tungod ani atong kalikupan. Sige. So usara gyud ang atong planeta, there's no planet B. Mother Earth gitawag nato, siya ang atong source sa atong land life, no, sa land, air, water. So if healthy ang atong land, healthy atong air, healthy atong water, then healthy pud ta. And kita nagpuyo sa atong environment, and importante nga ato siyang alagaan kay dili lang ingon nga progressive or economic atong gusto, pero mao ni karon ang sitwasyon sa Cebu, ang challenge nga daghan na kayong mga kondo, daghan na kayong mga buildings, pero nag-suffer ta, no, sa in terms of pollution, in terms of flooding, in terms of nature. So it's about time to rethink and change our system. So
Daghan salamat sa Mata sa Kababainhan, Attorney Virgie, sa pag-invite sa Seed4Com, o like our page, Seed4Com nga page, o be our volunteer and partner. So we operate national, and daghan kayong salamat sa CCTN. Ug dinhi napupos ang atong usa ka oras nga programa. Mapasalamaton kami ni Dan pagdawat sa mga imbitasyon. Si daghan kay sig na share. Despite the fact na wala ganun sila funder, mga contribution lang, mga donations, but they have several programs na para gyud sa atong kalikupan. Mao to hinaauto ta nga atong masunod. Kay mao itong ingon, if you have healthy airs, water, o kuan, healthy sa ta. Mao na karon grabe, di ba? Mo init buntag, uwan sa gabi, daghang ipanglantan mo sa di ka tungha sa opisina kay gilantan, kay mao lagi na gikan sa init, nauwanan dayon. Pero atong i-preserve. Mo na programa sa ni Pope Francis na among gi-implement dan kanang Laudato Si. Kaya niingon lang may sa mga kababayan, wa lang tamo yung stop violence against women, but stop violence against Mother Earth. Kaya usara man ang atong ingon ni Dan, usara ang atong kalibutan ng Mother Earth. Na hinimo ba yan sa Ginoo niya atong ipangguba tungod lang sa mga more on money, more on business, but we are destroying our nature, atong kalikupan. So hopefully daghantag nakatunan. Mapasalamaton kami ni Tatay Dudong og Nanay Dayan din sa paghatag ng programa. Kaya daghang na share. Karon ang na-share nato, it's about sa atong nature, unsa ang pagatiman atong Mother Earth. Mag-uban na sab kita sunod Martes pohon sa mga gapong tak na alas 3:30 ngadto sa alas 4:30 dinhi sa CCTN sa Channel 47. Kaya daghang pamig mga balaod nga angay i-share nga ninyo. Pasalamat sa mi sa lueng kay kung walang lueng wala man sa nga programa. Magpasalamat ang lueng dako kayo sa among mga funders. At least sila daan ilang mga may contribution basta kami na may funders. Ang miserior, mga German bishops na pamay kaning PBSP. O karon gani makadawat mig usa ka donation nga sakyanan ikan sa Arts Global. Salamat Arts Global sa na may ban di na may mag-hire sa among mga biyahe sa mga lecture sa laing lugar dinhi sa probinsya sa Sugbo. Pasalamat sad mi sa among media advocacy nga karon nakapuli ni Charity si Pia Mendoza kay siya bay maghikayanin ta ang programa kasi among i-guest. Ug dakong pasalamat namo sa mga staff dinhi sa Lueng sa CCTN na mag-abag namo karahapon dinhi sa among programa. Ako din inumdom nga program sa mi gahapon dito sa New Star. Ang appeal ko dito sa akong pagka-commissioner sa Cebu City Women's Police, Women and Public Affairs, Family Affairs Commission. Kay karon sa buwan ng Oktubre, na sila mga program of wellness, kaning breast cancer nga pag-celebrate sa breast cancer month. So, mao itong daghang nag-pink, daghang mga survivor nga ni-attend sa programa. Mao nag-ingon, prevention is more important than cure. Kinahanglan yung more on prevention. Mao sa itong i-discuss ni Dan na atong i-prevent na ito ang mga distractions sa atong kalikupan. Kato mga breast cancer, ug ako din announce nga doon na day kaning murag sort of panambal dito sa City Hall karong October 19. Kung gusto itong maabel, maadto mo dito, kaya na mga doktor na mga legal aid mission sa legal o medical mission nga gi-offer ang Cebu City. Tungod ni sa breast cancer month nga ilang gi-celebrar. Padayon mo pagsunod sa among programa kay daghan pa mi i-share ng mga balaod nga ngay natong mahibawan. Ako sa Attorney Virginia Palangga Santiago Mayon. God bless us all.